Pag-usapan naman natin ngayon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Isa sa mga malapit na political advisor ni VP Inday Sara. Inaasahan natin na itong si PGMA ang aalalay, tutulong kay VP Sara ngayong panahon sa kanyang yung panggigipit. Mabuti at nandyan si Congressman Marcoleta na talagang all-out support kay VP Sara. Si PGMA tahimik. Para bang biglang na naglahong hangin. So ito ngayon, mayroong hearing sa Kongreso, nagsalita ang dating Pangulo. May napanood akong vlog ni PH Update. GMA galit na. Ganon ang caption sa pinanood ko. Galit na ba sa 3 impeachment complaint na sinampa kay VP Sara sa pinanood ko? Nako, pasensya na po kayo. Nagsalita ang dating Pangulo kailang tungkol naman sa presyo ng bigas. Ang pinag-usapan, yung Kintakom na iniimbestigan bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas. Anyway, ito naman ang kanyang expertise dahil economist itong si dating Gloria Macapagal Arroyo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag tungkol sa presyo ng bigas. I want to thank Congresswoman Green because she acknowledged that I was able to handle the Philippine situation during the global rice crisis in 2008. Anyway, that's why I think Okay, tama yung sabi niya, may global rice crisis noong 2008. Talagang tumaas ang presyo ng bigas sa buong mundo. Kaya nagka-short tayo ng supply ng bigas sa Pilipinas. Mabuti na lang at ang presidente by that time si GMA, dahil sa pagiging ekonomista niya, maganda yung pag-handle. Hindi tayo masyadong naghirap. Madaling nasolusyonan yung global rice crisis noong 2008. Matandaanan ko pa yan. Yan po ang linya ng dating Pangulong Arroyo. In a good position to be able to say that I think it is a very sweeping accusation to say that the importers are the ones manipulating the rice, because the importers are price takers, and so whatever is the rice that they order and buy, especially during this time where there's a global rice crisis, there's a certain we can really have a scientific guess of how much was their profit. But generally, in my experience, what they import is very close to what they sell to the wholesaler or the trader. So I don't think we can blame the importers per se only. There must be somebody else more guilty than them in the whole supply chain. Yung, sa tingin nyo ho, sinong mas guilty sa yan? Sa yung wholesaler o yung... So tatlo kasi ang players dyan Importer, wholesaler, and traders. Pang-apat, tayong mga consumer. So, maganda dito sa hearing na ito, makikita natin yung kalukuhan na nangyayari sa ating bansa. Ipapaliwanag nila. Kung mga smuggler na kaibigan ng administrasyon na to, ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo. Hindi, tapusin natin to. Mr. Chair, just a comment to yes, tama yung ang sinasabi ni Madam former President GMA. Pero during the initial investigation here, yung sa supply chain kasi ma'am, na-prove natin dito that most of the importers are also controlling the wholesale market. Kasi sila mismo ang wholesaler. In fact, integrated yung merkado nila Yung taga Mindanao, yung isa sa mga 7 billion cumulative revenue nila, yung matanda, soda, ano ba yun? Imagine mo, she's been doing the importation for the last 3 decades. Tapos, during the investigation, it was revealed na malaking wholesaler siya. Okay? And worse, she's also one of the biggest retailer. So, kontrolado nilang the whole supply chain. So, this is what is happening. This is a new phenomenon. And
Of course, they took advantage of the lowering of tariff by 20%. So hindi talaga maiwasan na at at some point may itatagop talaga sila na dagdag na nakita nila when the tariffs were reduced. So ganun ang nangyari dito when we started the investigation. Mr. Chair. Yes, Madam President, your acknowledgement. Oh. Grabe, no? Iisang tao, siya ang nag-import. Tapos ipapasa niya sa wholesaler. Kailang yung wholesaler na yon, siya pa rin. Nag-create lang siya ng ibang tao ba, pinangalanan o kumpanya. Tong tao na importer, ibinenta niya sa isang wholesaler na siya rin. Itong wholesaler, ibinenta niya sa mga traders, siya pa rin yun. Talagang hindi bababa ang presyo ng bigas. Kaya malaking malaking pagkakamali. I don't know kung pagkakamali ba, yung kulang sa insight, kulang sa kaalaman ang ating gobyerno na ganyan pala ang pangyayari. At in fairness, ako personally, nagpapasalamat ko at may kintakom at nalaman tungkol niyan. So, ano ang gagawin ng gobyerno ngayon? Para maputol yung ganyan na iisang tao lang, importer, wholesaler, trader, siya lahat. Anong gagawin nila? So, kaya hindi bababa talaga ang presyo ng bigas sa market. Sayang yung nakolektang buwis. Sana yung tarifa ng imported rice, 20% na wala. Instead na makinabang ang taong bayan, yun pa rin mga importer, wholesaler, trader ang yumayaman. Yeah, you were talking about the Mindanao, whatever is the role of this Mindanao rice person. Are you talking about Barnuevo? No, Madam President, it was a different company. Because I was just, she's a Mindanao trader, and this morning, Okay, i-forward na lang natin ha. Congressman Salceda just said, So, yun na po. Napatunayan na grabe talaga ang kartel sa rice industry sa Pilipinas. Sana masolusyonan ito. Punta naman tayo sa next topic, yung mga general na nag-aalboroto. Ito. Ayan. Nasan puntahan nga natin itong ilang, kasi may naglabasan ngayon ng mga, gusto ba, itong pahayag ng mga general o yung survey? Yung say general mo na. General tayo. Opo. Kasi nga po, dito sa mga pagdinig ng Quadcom at sa mga investigasyon, ang isa sa mga marami talagang nag-react ay yung pagkakakontempt dito kay PDEA Director General, retired PDEA Director General Wilkins Villanueva. Alam mo ba, Jen, ha? Nung Retired na siya ngayon, di ba? Nung active pa si General Wilkins, ay isa ito sa kilalang general, Jen. Yes. Lagi nababanggit yung pangalan niya kasi ang dami na niyang accomplishment. Totoo. Diba? Kumbaga sa ituturing na the medal general to. Diba? Reporter ako niyan nung naging director ng PDEA. Naiko-cover ko yan. At hindi lang sa PDEA yan, di ba? May iba pa siyang pinamuno ang mga... Ang alam ko, pero ang inabot ko siya talaga sa kanya, NCR, director ng PDEA. NCR. Bago umakyat ng PDEA chief. Alam ko, napunta pa siya ng Region 10 eh. Ng Cagayan de Oro. At talagang matunog ang pangalan niya, di ba? Kaya marami ang nagdamdam, lalo na yung mga nakakakilala sa kanya ng personal. Nung siya humarap sa Quadcom at doon ay parang
itinrato siya na kung sinong tao lang, ano? Dinuro ako si... Meron ba mga nagpahayag talaga ng pagdaramdam dyan? Kung sa nakikita natin na mukhang mali talaga yung ginagawa dito kay General Wilkins. Unahin ko na po, ito pahayag ng mga retired general tungkol sa pag-contempt ng Quadcom kay ex-PDEA Director General Wilkins Villanueva. Ano ha? Ito, naging hepe ito ng PNP, nason? Retired General Diosdado Carlos. Si Jonard. Si Jonard Carlos, si Kanoy. Sabi niya, in the past days, we witnessed how an abusive former enemy of the state Ayun, sinasabi natin. turned party list representative accused of lying without presenting any evidence, a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years, cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly Yes. and patriotically serve this country and the Filipino people. I support former PDEA Director General Wilkins Villanueva in his honor, his life. Enough is enough. Yan. So, Jonard Carlos yan.